Magandang araw po sa inyong lahat mga kaubayan at eto nga, PBBM nagsalita na. Nako, Joe process para kay Governor Garcia. Yan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito na nga mga kabayan, no? Bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga kabayan, matapos pong suspindihin si Cebu Governor Gwen Garcia, nagsalita po itong si Governor Gwen, no? Sabi niya po, I am not stepping down. O kahit sinuspindi na po siya ng ombudsman, ayaw pa rin pong mag-step down ni Governor Garcia. Magpapadala daw sila ng liham sa opisina ng Interior Secretary John Vic Rimulya upang klaruhin ang legalidad ng suspensyong ipinataw sa kanya ng Office of the Ombudsman sa gitna ng 2025 election mga kababayan. Nako. Pero itong matindi mga karibin natin, matapos pong magsalita si Governor Gwen Garcia na hindi po siya mag-step down, President Bongbong Marcos Jr. ipinagtanggol si Garcia. No, ito po ang statement ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Basahin ko po para sa inyo, no? At ito, medyo kasi isipin mo, ipinagtanggol po ni PBBM tapos hihingi po ng tulong si Governor Gwen Garcia, no? Dito po kay DILG John Vic Rimulya, no? Walang kawala dito ang ombudsman mga kababayan, ha? Oh. Baka ang ombudsman pa nito ang masibak mga karibin natin. Baka ombudsman pa ang masuspindi dito mga kaubayan. Di ba? Kasi magkakaalyado po itong mga na ito di ba? Oh, ito po ang statement ng ating Pangulo mga kaubayan. Sabi niya po, I have been made aware of the preventive suspension issued against Governor Gwendolyn Garcia of Cebu. Sabi niya po, let me be clear. In a time like this, so close to the elections, it is vital that we uphold the rule of law and observe due process. Yan mga kabayan, no? Humihingi po ng due process si President Bongbong Marcos Jr. para po dito kaya Governor Garcia ng Cebu. Tapusin muna natin yung pagbasa ng niya. Bigyan natin ng reaction to mamaya, okay? Any action that affects the mandate of duly elected official must go through the proper channels and in accordance with the Constitution and Omnibus Election Code. Yan mga karibin. Governor Garcia served Cebu with strength and consistency until all legal questions surrounding this suspension are resolved. She deserves to be treated fairly and with the respect owed to her office. Let us not allow politics to get in the way of public service. We must always be guided by the law, by prudence, and by what is best for Filipino people. Yan mga kabayan, no? Ito po mga karibin natin sa kaliwat ka ng mga violations di umani or mga kaso, no? Ni Garcia dyan sa Cebu mga kabayan. I think doon po yun sa quarry yata, no? Quarry. Na walang mga permit na quarry mga kabayan dyan po sa Cebu City. Okay. Bigyan po natin ng reaksyon kasi ang gusto kong i-point out dito, President Bongbong Marcos Jr. is gusto niyang magkaroon ng due process o i-observe ang due process dito po kay
Governor Garcia, mga kababayan. Pero teka lang, no? Ang due process ba ay may pinipiling tao lamang, no? Ang due process po ba ay pinipili lang yung mga kaalyado? Para maano mo yung due process talaga, 'di ba? Kasi kaalyado kayo. How about the others, 'di ba? Like for example, no? Yung pagbira nila kay Vice President Sara Duterte diyan, sa Kamara. Binigyan ba nila ng due process si Vice President Sara Duterte? Sa pagpaninira nila, sa pagbira nila ng pagbira, kaliwat ka ng investigasyon, mga kababayan, ang ginawa nila. Binigyan ba nila ng due process? Sa bagay, mayroon due process kasi may investigation, di ba? May investigation silang ginagawa. Pero sa mata po ng taong bayan, mukhang sobra naman yata ito na ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Kaya masasabi mo talagang, teka lang, may due process pa ba dito? Di ba? Sa pagpapakulong sa mga kaalyado ng Duterte, may due process pa ba dyan? Sa pagkukontempt sa mga kaalyado ng mga supporter ng Duterte, may due process pa ba dyan? Even, no, the arrest of former President Duterte, may due process po ba doon? Hindi ka po sumigaw ng due process, President Bongbong Marcos Jr., doon sa pag-aresto kay former President Duterte. Pero dito, suspension lang. Dito sa kaalyado ninyo ngayon, na si Governor Gwen Garcia, suspension for 6 months. Mga kababayan, sumisigaw kayo ng due process. Well, anyway, sabi nga, it is your prerogative kasi ikaw pong presidente. Pero, di ba, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, does due process choose someone to have due process? Di ba? Pili-pili lang ba yung kailangan magkaroon ng due process sa ating society? Sa ating sosyedad, mga kababayan? Di ba? If due process is for all, di ba? And justice is for all, bakit ganun ang nangyayari? At sinasabi mong, wag, ito. Sabi po dito, let us not allow politics to get in the way of public service. Pero ginawa nyo kaya, no? Kay Vice President Sara Duterte, hindi ba ninyo pinupolitika ang mga Duterte ngayon? Hindi ba ninyo pinupolitika ang Davao? Hindi ba ninyo pinupolitika si Vice President Sara Duterte, si Congressman Pulong Duterte, si Baste Duterte, Mayor Baste Duterte? Hindi ba ninyo pinupolitika? Kaya minsan talaga mapapaisip ka, no? Ano ba? Parang walang paninindigan, no? Ang mga statement ng ating Pangulo sapagkat hindi po na natin nakikita that sinasabi niyang huwag ipolitikahin, pero sa bandang ito, pinupolitika, sa bandang dito, hindi pwedeng politikahin. Di ba? Parang unfair naman po. Di ba? Unfair. Lalo na ngayon, eleksyon. Kaya minsan, hirap maniwala, mga kaubayan. Ako, this is my personal opinion. I don't know sa inyo kung maniwala man kayo dito sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na yung due process and about the politics, no, yung pinupolitika. Kung naniniwala kayo dyan, it is your right. Kasi may kanya-kanya po tayong pag-iisip, mga kababayan. Alright? Okay, sa ibang balita naman, mga kababayan, pasadahan po natin ito. Sabi po dito sa UNTV News and Rescue, ibenta kaysa mabulok. Nako po, yung bigas yata ito. Mas malaki ang malulugi ng pamahalaan sa pamahalaan kapag hindi na ilabas ang mga stock ng bigas na National Food Authority warehouses. Ito ang katuwiran ng Department of Agriculture kaugnay ng ipapatupad ng 20 pesos per kilo rice program na magsisimula ngayong araw sa Visayas region, no? So, mas malaki ang malulugi ng pamahalaan kasi stock na eh. So, ibenta na lang kaysa mabulok, mga kababayan. No? Grabe naman talaga ito.
Yung dapat ibibigay na lang sana kasi mabubulok na, pinagkakakitaan pa pala ng ating gobyerno, mga karibin natin. Ibig sabihin, di bali nang mabulok kung hindi ngayon eleksyon, mga kababayan. Ha? Kung hindi po ngayon eleksyon, malamang mabubulok lang ang mga ito. Kasi hindi po ito ibibigay ng 20 pesos na per kilo. Pabubulukin na lang yan nila. Swerte lang natin kasi mag-i-eleksyon na eh. No? Kaya eto ngayon, yung mga stock nga lang. Pag sinabi natin stock, mga kababayan, ilang buwan na kaya yung naka-stock yan? Or ilang taon nang naka-stock? Edible pa ba yan? Ano? Nakakain pa ba yan? Syempre, bigas yan, nakakain yan. Pero mga karibin natin, hindi ako sang-ayon dun sa sinasabi niyang parang lumalabas kasi mga kababayan, ibebenta na lang natin kasi baka mabulok no? Baka mabulok ito, ibenta na lang natin, 20 pesos. Ito na. Sabi pa doon sa isang isang post, fulfilled na daw yung promise ni President Bongbong Marcos Jr. dahil po dito sa 20 pesos per kilo ng bigas. No, grabe talaga. Dapat binibigay na lang ito sa mga tao no? Kung yung stock ba, yung mabubulok na lang tapos parang may expiration naman yan, di ba? Before it expired, sana bigay nyo na lang. Wag nang pagkakitaan pa. Di ba? Kasi matindi talaga mga kababayan. Dito po sa mga ganitong mga klaseng itong ganitong klaseng programa, I think, and maybe you also think, mga karibin natin, na this could be a source of corruption. No? Yung mga commission dyan, di ba? Bakit pa kailangan ibenta kung mabubulok rin ng laman? Ibigay nyo na lang. Wala pang korupsyon, di ba? Dito, babayaran ng local and national government. Di ba? Pag we say babayaran, we always believe that there is something wrong about it, mga karibin natin. Pag magbabayad ka sa gobyerno, di ba? Yung iba ba may under the table pang sinasabi, di ba? Under the table para mas, di ba, mas smooth. Ganyan ang gobyerno, mga karibin natin. Pero kung mabubulok lang din naman, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, kung mabubulok lang din naman ito, bakit hindi na lang ibigay sa ating mga kababayan total? Mabubulok lang din naman, ibebenta pa. Pinagkakitaan nyo pa yung nako po. Well, anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At ito, may isa pa po tayong bigyan ng reaksyon, Ito, President Bongbong Marcos Jr. Bagong ayuda na naman. Nako talaga. Another program. Ang daming programa ng gobyerno pa. Kaso puro ayuda. Ito, basahin ko po sa inyo, mga kababayan. Inaprubahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawak ng walang gutom program ayuda na maaaring makatulong sa araw-araw na pagkain. Nako po. Gustong palawakin ni President Bongbong Marcos ang walang gutom program na maaari umanong makatulong sa mga naghihikahos na mamamayan. Anya, ang walang gutom program ay pagbibigay ng ayuda. Yan, ayuda via electronic benefit transfer na naglalaman ng 3,000 food credits na maaari lamang mabili ng pagkain na Go Glow Grow Foods sa mga tindahang authorized na programa. Pinirmahan ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpapalawak nito upang mas marami umano ang matulungan na naghihikahos na pamilya. Okay. Another form of ayuda. Pag sinabi talaga natin ayuda, ang always first impression pag ayuda, no? First impression pag ayuda, corruption. Kasi sabi nga po ng ating mga kabayan nagko-comment, sa ayuda kasi mas mabilis ang korupsyon. Kaya ito po, kaliwat ka ng pang-ayuda ang ginagawa ng ating gobyerno. At eto hindi ko pa alam kung magkano po ang
kabuang magagastos ng gobyernong ito para po dito sa walang gutom program ayuda na ito. Kasi po doon sa 25 pesos per kilo na bigas program nila, almost 10 to 12 billion po ang gagastuhin ng gobyerno. Dito naman po sa walang gutom program, hindi ko pa po alam kung magkano din po ang i-allocate na budget, no? At saan kaya nila kukunin yung budget sa programang ito na wala naman po itong ayuda na itong walang gutom program ayuda doon po sa 2025 national budget. Sino ang gagastos at kaninong departamento manggagaling ang igagastos po dito sa walang gutom program na ito? Ha? Ayan mga kasana, hindi po ito magkakurakutan ha? Ha? Kasi 3,000 food credits every family mga kababayan. Malaking tulong yan, malaki. Diba? Ano ba to? Buwan-buwan? Linggo-linggo ba ito? Aba kung ganun, dapat pagandaan ng gobyerno. Kasi malaking pera po ito. Nako po. Kung maka 10% lang naman sila, malaki pa rin yun. Diba? Paano kung 20%? Di mas malaki. Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Ito, pasadahan din po natin ang video ito. Panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Office of the Ombudsman tila binasag na ang katahimikan at gumalaw na kasalukuyang gobernador ng Cebu na si Gwen Garcia. Sinuspinde na umano ng Ombudsman. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, viral nga sa mundo ng social media ang kumpirmadong balita na inilabas online. Ayon pa dito, Governor Gwen Garcia sinuspinde umano ng Ombudsman issue ng illegal permit sa gitna ng halalan. Sinabi sa isang kumakalat na dokumento na umano'y galing sa Office of the Ombudsman na ipinatupad na preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Gwen Garcia may ilang araw bago ang halalan sa Mayo 12. Ayon sa ulat, nahaharap si Garcia sa mga kasong grave abuse of authority, gross misconduct and negligence, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng pagpapalabas niya ng special permit sa Shalom Construction Incorporated noong Mayo 2024 na umano'y ginawa ng walang kaukulang Environmental Compliance Certificate ECC o Certificate of Non-Coverage CNC mula sa DNR. Nakasaad din sa reklamo na hindi nagkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno bago ilabas ang nasabing permit. Ang issue ay lumutang 1 linggo matapos makipagpulong si Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang gobernador sa Visayas. Tinatayang mahigit sa 3.7 milyong rehistradong botante ang Cebu na isa sa pinakaimportanteng lugar sa darating na eleksyon. Unquote. Bigyan ko lang kayo ng update pasensya na kayo, gumagalaw ang sakyan na nagabiyaya ko. May post si Teo Moreno, breaking news, Ombudsman orders preventive suspension of... So yan mga kababayan, pero yun nga po no, yung sinasabi natin kanina na the governor is not stepping down and eto, pinagtanggol po ni President Bongbong Marcos Jr. and the governor is going to get help no from DILG Secretary John Vic Remulla. Kaklaruhin daw nila ang legalidad about the suspension. And then, eto, mababalitaan din po natin that the president is protecting me, di ba? Protecting na itong ginagawa niya, di ba? Kay Garcia. But anyway, ganun talagang buhay, ganun ang politika mga kababayan, no? Nagtutulungan ang magkakaalyado, ginigipit naman ang mga kontra
nito. Alright? Ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sana ang bayan ko sa maganda